Kalalabas lang ng spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 5 at dito natin mawi-witness ang napakatinding all-out na bakbakan sa gitna ng Okutsu siblings at ng isang napakalakas din na sorcerer. Ang napaka-OP na Shikigami nito at ang paggamit ni Tsurugi ng kanyang simple domain at kung paano magigising at maa-awaken ang tunay na powers ni Maru. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin sa video ito, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay na-feature dito ang isang panibagong karakter, isang batang babae na para bang kinakausap ang kanyang nanay telepathically. Na dahilan kung bakit umuwi ang kanyang nanay, hagas na hagas ito dahil akala niya emergency ito. Pero nagulat ang kanyang nanay nang makita nito na ang kanyang anak na babae may panibago na namang ability. Nagagawa nitong makontrol ang mga liquid na ito na nasa panel. For now, di pa natin alam kung ano to, kung anong specific na technique ang meron sa batang ito, but for sure magiging isang napaka-significant na karakter niya sa kwento. Sa pagpapatuloy naman ng engkwentro sa gitna nitong si Tsurugi at ni Maru, makikita natin na nag-collapse na nga itong si Maru. Habang itong si Tsurugi naman ay kaharap, kalaban ang nanglinlang sa kanila na sorcerer. At dito nga'y makikita natin guys na ang taong yun ay napakatanda na. Literal na isang lolo na siya na nagpapanggap na isang bata. At napaka-agile din ito. Napakaganda ng galawan niya kaya nahihirapan din si Tsurugi na talunin siya. Gustong gusto nang tapusin nitong si Tsurugi ang laban para matingnan niya na ang kondisyon ni Maru dahil alam naman niya na napakalaki ng magiging impact nito sa kung anong magiging desisyon ng mga Simurians. Pero hindi niya ine-expect na napaka-OP din talaga ng matandang ito. Meron itong maternal spirit intimidation. Meron itong sariling Shikigami tulad na lamang ni Yuta Okutsu. At hindi lang yon, nakakapag-manifest din ito ng kanyang sariling weapon. Isang napakalaking karayom na may sinulit na kung iisipin nyo mamaya makikita nyo kung bakit ito ang design ng kanyang sandata. Nagpatuloy ang laban sa gitna ng dalawang ito. Naglo-launch ng napaka-OP ng mga atake ang matanda pero kahit ganun, nade-deflect din naman itong si Tsurugi ang kanyang mga atake. At nakikita din ng matanda na hindi din basta-basta ang batang kaharap niya. For sure, isang first grade sorcerer daw ang kaharap niyang ito. Pero kahit ganun, pagdating sa experience, lamang na lamang matanda guys. Kahit napakalakas ng mga atake ng matanda at napakadaling naiiwasan itong si Tsurugi, nagagawa niyang makapag-lay ng panibagong mga traps, panibagong mga counter attacks. Na dahilan kung bakit kahit nakaiwas si Tsurugi, nagawa pala ng matanda na lagyan ng sinulit ang kanyang paa. At ang pinakakinatatakutan dito ni Tsurugi, ang pinakamalaking threat dito ay ang Shikigami ng matanda, ang maternal spirit intimidation na ito, na hindi lang basta-basta design guys. Nakokontrol to ng matanda, literally parang si Rika na gagawa din itong makipaglaban. At this point, medyo nako-corner na itong si Tsurugi at makikita nyo din naman guys na nagkakaroon na siya ng mga sugat. Pero kinakausap niyang matanda, sinasabi na hindi man lang daw ba naisip ng matandang ito na gamitin ang kanyang mga braso, ang kanyang mga kamay para sa nakabubuti at hindi para sa pagpatay. Nasilagot ng matanda na meron siyang sariling rason. At maging ang mga sentimental words daw na ito na para bang napakabuti ni Tsurugi ay at some point magiging kasamaan din. Makikita din natin dito guys kung ano talagang pinaggagawa ng matanda, tumatarget siya ng mga bata. Nagpapanggap siya na siya ang mga bata sa pamamagitan ng kanyang ability na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na palta ng itsura ng kanyang muka. Ito ang ginagawa niya kung paano siya nakakabalik sa first grade nang hindi nagbabago ang itsura. At siya nga pala guys, para hindi kayo malito, ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng matanda is that meron siyang mental illness, meron siyang cognitive impairment, kaya ginagawa niya ito, hindi tama ang pagtakbo ng kanyang utak. Meron siyang cognitive decline, kaya ginagawa niyang mga bagay na ito and for some reason gusto niyang maulit ng maulit ang pagkabata niya. Nang dahil dito mas lalo lamang naging creepy ang matandang ito at hindi nagtagal, pinagbantaan niya din itong si Tsurugi na para daw maging sane, para daw maging tama din ang takbo ng isip ni Tsurugi, gagawa siya ng paraan as if this is a warning na papatayin niya na si Tsurugi. Pero sa puntong ito, nagseryoso na din itong si Tsurugi. Ginamit niya guys ang simple domain. Tama kayo nang narinig. Simple domain agad, chapter 5 pa lang tayo ng Jujutsu Kaisen Mojoro. Dito nagsimulang kabahan ng matanda habang iniisip na hindi daw niya ine-expect na ganito daw ka-talented ang kaharap niyang batang ito. Marunong itong gumamit ng simple domain at sa pamamagitan ng pag-replace ng kanyang physical technique gamit ng cursed energy, nakakapag-gain siya ng ability para i-sense ang distance.
Para hindi kayo malito, parang itong ginagawa guys ni Miwa sa Jujutsu Kaisen main series, but the difference is mas nahasa na ito ni Tsurugi dito. And what makes this special is that hindi lamang ang paggamit ng kanyang simple domain. To top it all off, nag-a-apply pa siya ng cursed energy habang ginagamit ang simple domain na ito, na para bang binabuff niya palalo ang range ng kanyang magiging atake. Pero hindi nag-back down ng matanda. Sumugod pa rin ito, kaya si Tsurugi naghanda talaga siya. Nag-prepare siya sa pag-launch ng attack ng matandang ito. Nagsimula na ang bakbakan sa gitna ng tatlong ito. Tatlo guys, dahil hindi lang naman mag-isang matanda. Ang minanifest niya na Shikigami, literally parang si Rika talaga. Pumapalag din talaga ito. Pero napakaganda ng movements dito guys nitong si Tsurugi. Napaka-efficient, napaka-smooth at napaka-accurate. Naisip agad ng matanda na dahil ito sa ginawa niyang simple domain. Ang purpose pala ng simple domain na yon ay hindi lamang para i-detect ang incoming attacks. Nagkakaroon din ito ng automatic counter attacks sa kahit na anong ataking madedetect nitong si Tsurugi. Na dahilan kung bakit napakaganda nga ng kanyang counter attacks, napaka-flow ng kanyang mga movements at napaka-efficient talaga. Kaya naman at this point para bang may gagamitin na napaka-OP na ability ng matandang ito na hindi malabong isang domain expansion guys. Pero itong si Tsurugi, naglatag na siya ng veil, naglatag na siya ng isang barrier para hindi na makatakas ang matanda na inisip ng matanda mali daw ang ginawa ni Tsurugi dahil ikinulong lamang ni Tsurugi ang kanyang sarili. Pero ang hindi niya alam na kapasok na pala itong si Yuka sa loob ng range ng kanyang veil kaya ikinulong na siya nitong si Tsurugi. At dahil dito nakapag-launch ng isang napaka-solid na atake si Yuka sa likod ng matandang lalaki. Tinatawag niyang atake ito na Fang Twist. Dahil dito nagkaroon pa ng konting pagtatalo sa gitna ng magkapatid na bakit daw nangialam pa itong si Yuka. At walang alinlangan, wala nang pagpapatagal pa, nagsagupaan na agad ang apat na ito. Isang napaka-solid na double spread page ng 2v2 ng magkapatid na Okutsu kontra sa matandang lalaki kasama ang kanyang Shikigami. At alam nyo naman guys kung sinong mananaig dito, nanaig ang magkapatid. At dahil doon napabagsak nilang matanda, napabagsak nila maging ang Shikigami. Na para bang dito ay nag-uusap sila at binabantaan pa ni Yuka itong si Tsurugi na bakit daw hindi siya mag-ingat. Siguraduhin niya na safe siya, especially dahil gumagamit nga ng mga sinulit ng threads ang matandang yon. Pero hindi nila inaasahan na sa paglingon nila sa matandang lalaki na bigla na lamang nagsalita, buhay pa pala ito. Nagulanta ang dalawang ito. Lilingon pa lamang sana si Tsurugi pero bigla na tinamaan ng isang napakatinding atake gamit ang napakalaking karayom sa balikat itong si Yuka. Nang dahil dito na distract si Tsurugi at lumingon siya dito kay Yuka dahil nag-aalala nga siya para sa kanyang kapatid. Pero dahil sa distraction na yon, nakapag-land na naman ng isang napakasolid na atake ang matanda dito naman kay Tsurugi na tumama sa kanyang abdomen. Dahil doon pinagtatawanan na naman sila ng matanda. Habang sinasabi na masyado daw minamaliit ng dalawang batang ito ang kanyang ability na ang transformation. Kung paano ito ginawa ng matanda, sa nangyaring clash sa gitna nilang apat, ang kanyang katawan pala ay iniwan niya na para bang isang vessel lamang, para bang wala itong laman. Nilagyan lamang niya ng cursed energy para magsilbing isang decoy, pero ang kanyang tunay na katawan, wala na talaga doon. Kaya nang nagbaba na, nang i-let down na nitong si Yuka at ni Tsurugi ang kanilang guards, saka siya nag-land ng isang atake na walang kahirap-hirap, tumama sa magkapatid na Okutsu. At hindi na siya nahirapan, hindi niya na kinailangan pang makipagsabayan sa dalawang ito na nagpapakita lamang guys na veterano talaga ito. Napaka-experience, napaka-skilled na niya sa paggamit ng kanyang technique. Pero ang hindi inaasahan ng matanda, ang pinakaunang individual na ninockout niya ay hindi pala isang tunay na tao. Isa nga itong alien. Nagsimula ng lumutang ang mga debris, ang mga bagay-bagay sa paligid ni Maru na dahilan kung bakit kinakabahan ng matanda. And honestly, hindi lang matanda, maging itong si Tsurugi dahil ngayon niya lang ito nakitang magkaganto. Biglang nagmulat na naman ang third eye nitong si Maru na it's as if para bang may nagising na ibang consciousness sa loob nitong si Maru. Na para bang si Yuji na after ma-knocked out unconscious, bigla na lamang nagising si Sukuna. However, this is where the chapter spoiler ends at kailangan natin guys antayin ng full chapter review para malaman natin kung anong confirmed details at para malaman natin kung ano talaga ang tunay na nag-take place sa chapter na ito. Kaya naman be sure na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button para automatic man-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account.
Kaya naman mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.